Ang ating oras, 5:11. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Magandang hapon at narito na po ang ating mga balansyadong headlines ngayong araw po ng Miyerkules, May 27, 2026. Idil Adha po. Holiday po ngayon. Ayan po at narito na po ang ating mga headlines. Unang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte isinagawa sa ICC. Senator Padilla at iba pa kakasuhan ng CIDG dahil sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Lisensya ng mga baril ni Senator de la Rosa kanselado na. Mungkahi ng online voting sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pinalagan sa Kamara. Pinalutang na no-el senaryo ni Senator Amy Marcos, binaril ng COMELEC, halalan sa 2028 tuloy na tuloy. Pagputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila, itinigil. Pangulo ng Vietnam, bibisita sa Pilipinas. At 2 patay sa pamamaril sa loob ng moske sa Zamboanga del Sur. DZRH Balansyado. At yan ang ating mga balansyadong headlines. Kami po ang inyong kabalansyado. Ako po si Miss Karen Oyong. At sa pangalan ni Henry Uri, ako po si Joss Cruzat. Narito na po ang detalye ng ating mga balansyadong balita. DZRH Balansyado. Isinagawa ng International Criminal Court ang kauna-unahang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Digong Duterte. Tulad ng inaasahan, hindi na naman sumipot ang dating presidente sa proceedings matapos payagan ng ICC ang kanyang karapatan na lumiban sa pagdinig. Kabilang sa tatalakayin sa status conference ang pagtatakda ng schedule sa paglilitis at pagsusumite ng mga ebidensya, gayon din ang iba pang kaparehong usapin. Ang dating Pangulo ay kinasuhan ng Crimes Against Humanity dahil sa mga nangyaring patayan sa panahon ng kanyang war on drugs. Siya ay kinatawan ng British lawyer na si Peter Haines matapos magbitiw si attorney Nicholas Kaufman. Samantala, pinakakasuhan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si Senator Robin Hood Padilla dahil sa pagtulong nito kay Senator Bato de la Rosa na makatakas. Ayon kay PNP CIDG Director of Police Major General Robert Alexander Murico II, inirekomenda nila sa DOJ na kasuhan si Padilla ng obstruction of justice. Lumabas anya sa investigasyon na hindi nang basta'y isinabay ni Padilla sa sasakyan o sa sasakyan si Bato. Tinawag ito ni Murico na highly coordinated at pre-planned logistical maneuver para hindi agad mabisto. Bukod dito, napag-alamang may bumuntot ding security escort sa puting SUV na sinakyan ng 2 senador. Hindi na idinatali pa ni Murico pero makakasuhan din ng obstruction of justice ang iba pang tumulong sa pagpusilit kay Bato. Samantala, aprobado na ng Philippine National Police o PNP ang revocation ng mga permit at license sa baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa dokumentong nakita ng DZRH News, pirmado na ni Firearms and Explosives Office Police Brigadier General Jose Manalad ang rekomendasyon ng License, Revocation and Restoration Board kahapon, May 26. Base sa record, si de la Rosa ay kolektor o nagmamayari ng
117 baril. Mayroon siyang Type 5 na license to own and possess firearms na nangungahulugang maaari siyang magkaroon ng 15 at higit pang armas. Kaugnay nito, sumulat na ang PNP FEO sa Police Regional Office 11 para masabihan ang address ni De La Rosa kaugnay sa revocation. Ipinasusurrender ng unit ang mga baril sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng Republic Act 10591 Section 4, hindi kwalipikadong mag-ingat ng baril ang isang convicted o mayroong pending criminal case na may parusang mahigit sa 2 taon. Sinalakay ng mga tauhan ng CIDG at the National Bureau of Investigation ang isang subdivision sa barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga na pinaniniwala ang pinagdalhan kay Senator Bato de la Rosa. Kinumpirma ni Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce na pagmamayari umano ng tiyuhin ni Senator Robin Hood ang pinasok na lugar. Sabi ni Ponce noong nakaraang linggo pa, nagsabi sa kanya ang tiyuhin ni Padilla na aalis muna ito palabas ng subdivision. Pakinggan po natin si Balibago Chairman Joseph Ponce. Yung tito ni Robin Padilla na alias Lakay Carino nakabackup sa sasakyan ni Robin Padilla noong may nangyari sa Senate. Bakit daw siya nagpaalam, sir? Aalis? Yes, aalis. Pupuntahan niya yung isang asawa niya sa Manila. Kasi may mga ali-aligid na CIDG sa subdivision kung saan siya nakatira nung last week pa. Iyan po ang bahagi ng panayam ng DZRH News kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce. Bigo naman ang mga otoridad na matunton ang mga sasakyang may kaugnayan sa pagtakas ng senador. Sa ngayon, tikom pa ang bibig ng CIDG patungkol sa naturang operasyon. Ginawa naman na katatawanan ng mga mambabatas ang sariling batas sa bansa sa pagpapanukala na payagan ang mga senador na dumalo at bumoto sa sesyon via online sa Senado. Itong naging reaksyon ni election lawyer attorney Romy Macalintal sa panayam sa Damdaming Bayan tungkol sa panibagong kaganapan sa Senate serye kagabi. Ayon kay Macalintal, ipinagbawal na noon ng Korte Suprema ang pagdalo sa sesyon ng Kongreso via online dahil magdudulot ito ng diskriminasyon sa batas. Hindi na ito magandang halimbawa na isang senador na nagtatago mula sa batas ay pahihintulutan pa ring makapagtrabaho samantalang ang ordinaryong mamamayan ay nakukulong at nawawalan ng karapatan. Pakinggan po natin si Attorney Macalintal. Double standard yan, kasi yung pangkaraniwang tao, basta lagi nuhuli yan, At hindi papayagan gumawa ng anumang bagay na dapat niyang magawa. Pero dito, okay lang, para bang mere majority vote, ay papayagan nila mag-function ang isang senador na pinaghahanap ng batas. Kaya sa akin, katulad ng isang bilanggo na opisyal na hindi pwede mag-function, ganun din ang isang pinaghahanap ng batas na hindi siya pwede mag-participate sa ganyang sa Senado sa pamamagitan ng online representation. Nag-walk out kagabi ang Senate Minority Bloc kasunod ng pag-aapura ng botohan para sa naturang panukala na para kay Senator Erwin Tulfo ay paghahanda sa anunsyo ng Office of the Ombudsman na may nakaambang arrest warrant laban sa 2 senador. Hindi maaaring maikumpara ang panawagang video conferencing ng Senate Majority ngayon sa panawagan noong 2021 na para payagang makasali sa sesyon at hearing si dating Senator at ngayon Congresswoman Laila de Lima. Ito ang naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang Facebook kaugnay ng mga nangyari sa Senado kagabi. Paliwanag ni Ontiveros sa ilalim ng Senate rules, papayagan lamang ang video conferencing dahil sa force majeure o pagkakaroon ng national emergency tulad na lamang noon ng COVID-19 pandemic. Dagdag din ng senadora na si De Lima ay sumuko, na-detain at rumespeto sa proseso ng batas kaya nagkaroon ng kahilingan na para sa kanya. Ayon kay Ontiveros, hindi dapat pinahihintulutan ng Senado na mabigyan pa rin ng pagkakataong makaboto at gumawa ng batas sa sesyon ang isang senador na hindi rin nirerespeto ang ating batas at judicial authority.
Samantala, kung papayagan ng Senado na work from home ang mga senador ay wala na ang papasok sa Senate floor. Ito ang babalahan ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri kasunod ng kanilang pagtutol sa minorya sa mosyon ng mayorya na payagan ng mga senador na makasali online sa sesyon at kahit sa botohan. Ayon kay Zubiri, wala siyang alam na demokratikong bansa ang pumapayag sa work from home setup ng mga mambabatas at baka pagtawanan lang nila ang Pilipinas. Dahil kung papayagan na mag-online ang mga senador, lahat na sila ay magtatrabaho na lamang sa bahay. Sabi ni Zubiri, papayag lang sila sa teleconferencing kapag may emergency o gaya ng nangyari sa panahon ng COVID-19 pandemic. Bantay sarado ng Bureau of Immigration na ang galaw ni Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Kasunod ito ng inisyong precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at indirect bribery complaints ng Ombudsman kaugnay ng 75 million peso campaign donation. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, bagamat wala pa silang hawak na kopya ng kautusan ay puspusan na ang ginagawa nilang monitoring. Dagdag pa nito, handa nilang ipatupad ang PHDO at kung sakaling tangkain ang mga subject na lumabas ng bansa, haharangan sila ng mga BI personnel. Samantala, hindi dapat iugnay sa administrasyon ang mga ikinakasang kaso sa ilang senador sa mayorya. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa pahayag ng oposisyon na ginigipit umano ang mga senador na kabilang sa mayorya sa Senado. Ayon kay Castro, hindi pa man nabuo ang Majority 13 ay umuugong na ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta nakakasuhan sa Ombudsman dahil sa isyu ng umunoy katiwalian. Anya mismong si Marcoleta rin ang umamin na hindi niya inilagay sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures ang mga donor nito na nagbigay ng 75 million pesos na hindi tumugma sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Samantalang si Senator Estrada naman ay iniuugnay sa kontrobersyal na flood control scam. Dapat physically present, hindi lamang sa paglilitis kung hindi sa mismong botohan ang mga senador sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jude Asidre, mabigat na desisyon ang gagampanan ng senator judges kaya kinakailangan ng full attention at direct observation sa paghimay ng mga ebidensya sa impeachment court. Giit pa ni Asidre, responsibilidad ng Senado na dinggin ang impeachment ng bise dahil ito ang inaasahan ng mga mamamayan. Sa panig naman ni Representative Antonio Tinio, ipinapakita umano ng Duterte Black na nais dalhin ang Senado sa kaungkungan o sa kangkungan basta maprotektahan si Senator Bato de la Rosa. Ang mga naturang pahayag ay kasunod ng mainit na sagutan ng Senado kahapon dahil sa mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na gawing online ang pagdalo at botohan ng mga senador. Maring iginiit naman ng Commission on Elections o COMELEC na tuloy ang 2028 elections at hindi mangyayari ang tinatawag na no election scenario. Kasunod ito ng kumakalat na usapin hinggil sa posibleng no-el scenario. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, mandato ng konstitusyon ang pagsasagawa ng halalan sa 2028 kaya hindi sapat ang simpleng pagpasa ng batas para hindi ito matuloy. Binigyan din ni Garcia na walang contingency plan ang COMELEC para sa no-el dahil tiyak umanong isasagawa ang halalan. Sa katunayan anya, 2 taon bago ang 2028 polls, pinag-aaralan na ng komisyon ang automation ng halalan, voter registration at paglabas ng rules and guidelines. Sa iba pang mga balita, pansamantalang itinigil ang pagpuputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila na siyang mga madadamay sa konstruksyon ng Southern Access Link Expressway na magkokonekta sa Metro Manila Skyway Stage 3. Sa forum na kapihan sa Manila Bay, sinabi ni DENR Acting Secretary Juan Miguel Cuna na voluntaryong itinigil ng San Miguel Corporation ang pagpuputol ng puno para matukoy kung ilan pa ang kayang isalba sa halip na tuluyang
puputulin. Sa kasalukuyan, 27 puno na ang nai-earth ball o iyon pong nahugot mula sa 74 na natukoy na bubunutin. Nilinaw ni Kuna na kabilang sa mga paglilipatan ng mga puno ang Intramuros, The Hidden Garden at Philippine Center Island. Taliwas ito sa unang pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno na sa Intramuros lamang ilalagay ang lahat ng mabubunot na puno. Samantala, hinikayat naman ng kalihim ang mga residenteng nangangambang lalong bumaha sa lugar dahil sa pagkawala ng mga puno na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura upang hindi mabarahan ang mga drainage at ang mga kanal. Samantalang ating oras sa 5:26 na po ng hapon, babalikan natin ng ilan pa sa mga balita dito lamang po sa DZRH Balansyado. Kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzat. Ating oras sa 5:26. DZRH Balansyado. Balansyado. Ang ating oras sa 5:34, nagbabalik po ang ating programa, DZRH Balansyado. Live po tayo sa DZRH Radio at DZRH News Television. Kami po ang inyong kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzat. Balikan lang natin ang ating mga balita. Darating sa bansa si Vietnam President Vietnam President para sa isang state visit mula May 31 hanggang June 1. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-50th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam sa ika-10 taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at To Lam ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam, kung saan higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target ding buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City. Samantala, 2 ang patay matapos barilin sa loob ng moske sa Labangan, Zamboanga del Sur. Nangyari ang krimen habang nagdadasal ang 45-year-old na negosyante at isang 65-year-old na lalaki sa Purok, Malipayon sa barangay Upper Sanaan pasado alas 7 ng gabi. Ayon sa inisyal na investigasyon, basta na lamang pumasok ng moske ang 4 na kalalakihan at pinagbabaril ang 2 biktima na naisugod pa sa ospital, subalit idineklaring dead on arrival. Tumakas naman ang mga salarin na sakay ng itim na Toyota Vios patungo sa kalapit na bayan ng Tukuran, Zamboanga del Sur. Samantala, generally peaceful o pangkalahatang mapayapa ang paggunita naman ng ating mga kababayang Muslim sa Idil Adha o Feast of Sacrifice sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw. Sa Maynila, tinatayang aabot sa 6,000 na Muslim ang nagtipon-tipon para sa tradisyonal na moon sighting at panalangin sa Burnham Green sa Quirino Grandstand. Habang nasa libo-libo rin ang nagtipon sa Manila Golden Mosque sa Quiapo, sa lungsod po ng Maynila yan, para makiisa sa pag-alala sa sakripisyo at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah. Samantala, dinagsa ng mahigit 10,000 Muslim ang Blue Mosque sa Barangay Maharlika sa Taguig City para makiisa sa panalangin. Bukod sa dasal, nagsagawa rin sila ng tradisyonal na pagkatay ng mga hayop na halal at namigay ng pagkain bilang regalo maging sa mga hindi Muslim. Sa iba pang mga balita, inilunsad ng iba't ibang sektor ang isang independent at civilian-led na Truth Commission. Halos isang dekada mula nang ipatupad ang gyera kontra droga. Layo nitong magtatag ng isang public record patungkol sa extrajudicial killings at mga katulad na pang-aabuso sa karapatang pantao. Bagamat nagsimula ang karahasan bago pa ang 2016, sinabi ng grupo na marami pa rin sa mga biktima ng Duterte drug war ang naghahanap ng hustisya. Kabilang sa mga mamumuno sa Truth Commission ay si Cardinal Ambo David na magsisilbing advisor o moral at institutional guide at si dating International Criminal Court Judge Attorney Raul Pangalangan na siya namang magiging chairman. Isa sa mga magiging trabaho ng komisyon ay ang pagsasagawa ng hearings, evidence-based na mga rekomendasyon at pagsusumite ng periodic report sa NAPOLCOM, Kongreso o maging sa Malacanang.
Pumalo na sa 47 billion pesos ang frozen assets kaugnay ng flood control scandal. Itong kinumpirma sa DZRH News ni Undersecretary Aboy Paraiso, Chairman ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure. Galing pa anya ang datos sa huling pagpupulong ng grupo kaya maaring tumaas pa nga ito. Hindi na idinitalye ni Paraiso kung kani-kanino pang assets kabilang ang bank accounts at real properties ang inisyoan ng korte ng freeze order. Sa ngayon, tigil umano muna sa trabaho ang TWG mula ng buwagi ng ICI noong March 31. Pero ayon kay Paraiso, nagpahayag ng kagustuhan ng lahat ng ahensyang miyembro nito na mag-convene kung ipag-uutos ng Department of Justice o ng Ombudsman. Pakinggan po natin si Yusek Aboy Paraiso. Sabi sa amin about the reconstitution of the TWG and we adjourned. Everyone manifested their willingness to convene again once called for. Where we were expecting it's either the Ombudsman or the DOJ would be reconvening the TWG, but as of now, wala. Pero what I can assure everyone is each individual agency is still performing and continuing to work for the assets recovery as individual agencies. The last na nakita na, if I remember correctly, medyo matagal na. It's around 47B. Naibenta na ang lahat ng 13 mamahaling sasakyan na nasamsa mula sa mag-asawang contractor na Diskaya. Ayon sa Bureau of Customs, umabot sa 12.276 million pesos ang kinita mula sa bentahan ng huling 4 na luxury vehicles na nakatakdang ilipat sa Bureau of Treasury. Habang umabot naman sa kabuang 114.74 million pesos ang kinita ng pamahalaan mula sa bentahan ng lahat ng luxury vehicles. Nasamsam ng customs ang 13 sasakyan matapos madawit ang mga Diskaya sa flood control scandal noong 2025 dahil umano sa hindi maayos na dokumentasyon ng pagbili ng mga sasakyan. Samantala, nanindigan ang Philippine Sanja Steel Corporation na legal ang pagtatrabaho sa kanila ng 70 Chinese nationals. Ayon kay Attorney Julia Chu, bahagi ng legal counsel ng kumpanya, handa silang ipresenta ang mga naturang dokumento sa mga otoridad. Hindi lamang umano ito na ipakita noong salakayin ng mga otoridad ang planta dahil nakatuon ang operasyon sa pagkumpiska sa mga umano'y radioactive material. Pakinggan po natin si Attorney Julia Chu. Actually po, lahat ng workers po ng Sanja, may mga alien employment permit naman po sila, may work visas po sila. And actually, ang ginawa po ng legal team namin is kinumpile po namin lahat ng documentation na po yun para i-present po sa authorities, para po makita nila kung tama po yung sinasabi namin na documented po yung mga workers ng Sanja. Pinabulaanan din ng Sanja ang alegasyon na ang mga foreign national lamang ang may suot na proteksyon sa kanilang pagtatrabaho. Sa katunayan, lumabas sa report ng Department of Health na negatibo sa mga sintomas ng radiation exposure ang mga Pilipinong empleyado ng kumpanya. Binigyan din naman ni Chu na kung sa usapin lamang ng kaligtasan ng kanilang mga empleyado ay handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Kinuwestiyon sa joint hearing ng House Committee on Energy at Committee on Franchises and Energy Policies ng Department of Energy dahil pa rin sa mga naranasang rotational brownouts. Ayon kay Pangasinan Representative Mark Coangco, ang direksyon ng DOE ay hindi para mabigyan ng solusyon ang mahinang supply ng kuryente kundi naging dahilan pa ng mataas na singil at kakulangan ng power supply. Sabi ni Coangco, hindi sapat ang intermittent renewable energy sources dahil pagsaping gabi, mahina na ang supply mula sa solar generation. Hindi rin katanggap-tanggap ang mga ulat na multiple shutdowns sa mga generating plants na isinasaga dahil kulang na sa supply. Kaya giit ni Coangco ang review o tuluyang pagbasura sa EPIRA o Electrical Power Industry Reform Act dahil kapag kulang ang kuryente, mas mataas ang presyo, mas mataas ang kita. Pinarerepaso ng ilang mambabata sa Kamara ang patakaran ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa issue ng presyuhan at supply ng kuryente sa bansa. Kasunod dito ng naranasang rotational brownout sa Luzon at Mindanao
Noong May 13, kinwestiyon ni Representative Sergio Daguok ng APEC Party List ang pagsingil sa auxiliary service cost na ginagamit sa reserve capacity pero nakakaranas pa rin ng brownout. Sa panig ni Palawan Representative Jose Alvarez, hindi dapat parang kabuti ang pagtatayo ng planta dahil kapag mali ang lokasyon, dagdag gastos na naman na ipinasa rin ng mga konsumer. Saad pa ni Alvarez, dapat pag-aralan ng DOE at ERC kung ang mga umiiral na patakaran ay tumutugon sa issue ng power supply, transmission planning at higit sa lahat ay kapakanan ng mga konsumer. Pinamamadali na ng Department of the Interior and Local Government sa lahat ng lokal na pamahalaan ang pag-aproba sa proseso para sa pagpapatayo ng renewable energy project sa bansa. Ito'y bilang tugon sa patuloy na nararanasang krisis sa enerhiya. Naglabas ang DILG ng mas pinabilis na proseso para sa solar, wind, hydro, geothermal, biomass at iba pang clean energy projects kasama ang energy storage systems. Para bawasan ang delay, tanggalin umano ang paulit-ulit na dokumento at mapahusay ang ugnayan ng national government at mga LGU. Paglilinaw ng DILG, limitado na lamang sa 3 hakbang ang aplikasyon. Ito ay ang pagsusumite, order of payment at ang pagbabayad kasabay ng pagkuha ng RONO. Giit ng ahensya, kailangang aksyonan ito sa loob ng 45 working days alinsunod sa Executive Order number 110 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa energy security ng bansa. Usaping enerhiya pa rin tayo, muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. O nagsimula na actually. Ayon sa Department of Energy, pumalo na sa 2,415 megawatts ang peak demand nito habang nasa 2,682 megawatts lamang ang available capacity. Bunso dito ng unavailability ng 3 malalaking coal plants kabilang ang TVI-1, TVI-2 at PEDC-3 habang naka-forced outage ang 12 planta simula ng pagpasok ng Mayo at 12 rin ang nag-ooperate sa limited capacity. Nakikipag-ugnayan na ang DOE sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission. Tiniyak ng ahensya na ginagawa nila ang lahat upang mapabilis ang restoration sa mga apektadong pasilidad. Tumagili ng isang truck ng basura sa southbound lane ng Boni Serrano Tunnel patungong C5 kanina pasadong alas 5 ng madaling araw. Ayon sa driver ng truck, galing ito sa Pampanga at papunta sana sa Batangas nang mawalan siya ng balanse pagpasok sa tunnel. Nagtamo ng minor na sugat ang driver maging ang kanyang asawang sakay ng nabanggit na truck. Dahil dito, nagkalat sa Boni Serrano ang napakabahong compact waste. Inabot ng 3 oras bago tuluyang naialis ang truck at mabuksan sa mga motorista ang nasabing lane. Samantala, lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,295 kilometers mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong aabot sa 80 kilometers per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Inaasahang papasok ito sa loob ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga kung saan tatawagin na itong bagyong Domeng. Hindi naman inaasahang maglalandfall ang bagyo pero palalakasin nito ang epekto ng hanging habagat sa bansa. Inaasahan ding lalakas pa ang bagyo at posibleng umabot sa typhoon category sa darating na weekend. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng mas maraming rockfall incidents at pagbuga ng sulfur dioxide sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 hours. Batay sa huling bulletin ng PHIVOLCS, umakyat sa 2,228 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan, mas mataas kumpara sa 1,124 na tonelada sa huli nilang mga pagtala. Tumaas din sa 315 ang naitalang rockfall events mula sa 286. Bukod dito, nakapagtala rin ang ahensya ng 28 volcanic earthquakes, kabilang ang 13 volcanic tremors na tumagal ng hanggang 87 minuto, pati na ang 3 pyroclastic density current o uson. Umabot naman sa 500 metro ang taas ng weak plum emission nito na napadpad patungong Hilagang Kanluran. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon dahil sa patuloy na mataas na antas ng aktibidad nito.
Ang ating oras sa 5:48 na po ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala at ating mga pag-uusapan ng mga maiinit na issues dito lamang po sa ating programa. Ito po ang DZRH Balansyado Live sa DZRH Radio at DZRH News Television. Kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzan. Ang ating oras 5:48. Pilipinas sa ating oras, 6 na minutos bago po mag-alas 6 ng gabi. Balansadong balita. Balansadong issue. DZRH. Balansado. Balansado. Nagbabalik po ang ating programa DZRH Balansyado Live sa DZRH at DZRH News Television. Salamat kay Josa Cruzat. Sinamahan niya ako sa ating newscast. At syempre, solo flight po muna tayo. Ang aking partner na si Henry Uri ay medyo hindi magandang pakiramdam. So get well soon, a partner. Ang tawag dyan ay Senior Moments. Kunyari lang. Ayan po. So dapat alagaan po natin ang ating kalusugan. Ayan partner, ano ba ang sumakit sa'yo? Ang iyong likod? Yung iyong rayuma? Medyo kasi si partner Henry ngayon dahil siguro sa init ng panahon din. Ako, bantayan nyo po ang inyong alta presyon ha. Kailangan siguraduhin nyo na normal ang inyong BP. Kasi ito yung isa sa mga signs na baka wag naman po sana katok sa kahoy towards heart attack o mas mga komplikado pang mga sakit lalo na pagdating sa cardiovascular at sa ating puso, 'di ba? Lalong-lalo na po ang ating mga pinakamamahal na senior citizens, mga lolo at lola. Please stay hydrated. Inom po ng maraming tubig. Huwag po masyadong magpapagod. Okay lang mag-exercise konti-konti. Ayan, galaw-galaw. Pero huwag po masyado. Ayan, huwag po masyadong karirin. At kailangan hinay-hinay lang. Huwag bibiglain po ang ating katawan. Sinusubukan po natin na makontak ang Commission on Elections para linawin kasi may umuugo nga po na mga balita, pinapaikot po ng isang senador na meron daw pong NOEL. Ito po yung no election scenario. 2 years pa naman po, 2 taon pa lang naman po ang ating hihintayin bago ang election sa 2028. Pero may mga ganito na pong mga lumulutang na mga issue, na mga senaryo. Ito daw ay upang ma-extend ang termino ng nakaupong presidente. Ito yung mga issue na dapat nating linawin at tanungin dahil sa ating pagkakaalam may puspusan po ang paghahanda ng COMELEC dito. So lilinawin po natin yan. Samantala, speaking of panahon, kumusta na po ang magiging lagay ng panahon? At si Domeng, saan na po ba siya? Maghahasik din po ba siya ng malalakas na hangin at ulan? Pero wag naman po sana. So nasa linya na po natin si DOST Pag-asa Meteorologist Sir Benny Estarha. Sir Benny, magandang hapon po sa inyo and happy holiday po. Hello po, magandang hapon po sa inyo and happy Lilada. Sa ngayon po yung ating minomonitor na bagyo, nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility pero patuloy yung kanyang paglakas. Siya po ay tropical storm category ng sa ngayon at may international name na Jangmi at may taglay na hangin na 65 km per hour. Base po sa latest stock ng Pag-asa, papasok po ito ng ating PAR either bukas ng gabi or sa madaling araw po ng Friday at tatawagin naman natin na local name na Domeng o yung pang-apat na bagyo for 2026. Yung track niya pagpasok ng PAR, kikilos po siya pahilagang kanluran dito sa may dagat po sa silangan po ng Luzon or yung Philippine Sea. And we're seeing na habang nandito siya, Saturday and Sunday, maghahatak po ito ng habagat or yung southwest monsoon doon sa mga lugar na malayo po doon sa bagyo which are yung mga nasa western sections, itong Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Western Mindanao, yung mga Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region. Mataas pa rin po ang chance ng mga pag-ulan doon. Habang pagsapit po ng Linggo at Lunes, maraming lugar pa dito sa may Western Luzon and Visayas, including Metro Manila, ang magkakaroon po ng mga pag-ulan dahil po yan sa habagat. So, hindi sa direktang epekto ng bagyong Domeng. At maliit yung chance ng landfall, maliit yung chance na magkakaroon tayo ng wind signals, pero yun yung pakabantayan natin, yung ulan na nagdudulot ng mga pagbaha at pagbubunan pa. Nabanggit nyo, buti na may warning po Sir Benny, na posible po pa rin na may mga malalakas na ulan, pero dahil po ito sa habagat. Pero summer season, may ganito pa rin pong mga weather occurrences. Akala natin ay hindi na tayo masyado kailangan pang munang isipin yung pagbabaha at
malakas na ulan. Pero kailangan maghanda pa rin pala po tayo, no, sa mga nabanggit niyong mga lugar. Kapag po panahon ng tag-init, hindi pa rin naman natin inaalis yung chance na nagkakaroon tayo ng mga bagyo at saka mga low pressure areas. Lalo na palapit yung panahon ng habagat or tag-ulan, mas dumadalas na po talaga yung mga afternoon thunderstorms. Okay. So itong si Domeng, wala naman po siyang magiging direktang epekto at sabi niyo nga po ay hindi naman po ito kumbaga ay magla-landfall, which is good news. So anong mga petsa po bandang next week po ay lalabas na po ba siya ng PAR? Tama po ba, sir? Yung possible exit niya ng PAR ay dun po sa may Okinawa, Japan, which is around Monday or Tuesday. Okay. So wala naman po tayong iba pang namamataang sama ng panahon, sir? Wala naman po, basta yung habagat lang ang pakabantayan natin. Okay. Sir Benny, siguro last question tungkol sa heat index dahil napakainit po ng panahon. Ano po yung pinakamainit na temperatura na ating na-record at saan po? So double check lang po natin. Ngayong May 27, meron na po tayong latest. For yung mga observe po ng mga heat index natin, matataas pa rin din sa mga typical na areas gaya po ng Cavite City, Dagupan, Pangasinan, Tugigaraw, Cagayan, nasa 46 degrees po yung naitala na heat index doon, gayon din sa may Borongan, Eastern Samar, and then kanina sa Quezon City, 42 degrees Celsius, sa may Pasay, 44 degrees. At halos ganun din yung makikita natin na mga heat indices by tomorrow. Okay, so kailangan pa rin ay mag-ingat. Sobrang init pa rin po yan, yung damang init. Tama po ba, Sir Benny? Okay. Sige sir, maraming salamat at let's enjoy the rest of yung natitirang mga oras ng Idil Adha holiday. Thank you, Sir Benny. Po, ingat. At yan po ang ating meteorologist sa DOST Pag-asa, si Sir Benny Estareja. DZRH, balansyado, balansyadong issue. Speaking of issue, ang issue ng NOEL scenario, nako, dapat bang mangamba? At kumusta na po ang preparasyon ng COMELEC para po sa darating na 2028 elections? And kahit po wala pong election ngayong taon at sa mga susunod na taon po, 2 years to go pa rin po ang national elections. Tama ba, Chairman George Garcia? Ay busy pa rin ang COMELEC. Marami pa rin po kasing inaasikaso. May mga plebisito, may mga kaso, may mga kailangan pong mga asikasuhin po. Attorney George Garcia, Chairman po ng COMELEC, nasa linya na po natin. Magandang gabi po sa inyo, Chairman. Magandang hapon po, Ma'am Karen. Sa mga kababayan natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong NOEL, no election scenario na nabanggit po, nagsa-circulate po online at nabanggit na mismo, sabihin na natin, si Senator Amy Marcos. Ito po ay kanyang inilutang and ang mga lumalabas po ay dahil gusto raw di umano ni Pangulong Bongbong Marcos na ma-extend ang kanyang term. Ano po ba ang posisyon o komento ng COMELEC dito, Chairman? Papawiin po natin ang agam-agam ng mga kababayan natin sa pagsasabing imposible pong walang eleksyon sa 2028. At dahil po, alam niyo, Ma'am Karen, yung pinakalagay mismo sa ating saligang batas. Saligang batas, hindi po ito pwedeng baguhin kahit na anong ordinaryong batas lamang. At makapagbabago lamang nito ay kung magkakaroon ng pagsususog ng pagbabago sa ating saligang batas. Gusto ko pong sabihin, baka kasi sinasabi ng iba, naku, baka magkakaroon ng constitutional assembly o yung constitutional convention. Sa kasalukuyan po, kung natatandaan ng lahat, meron ng attempt, mga 2 taon na nakalilipas, na baguhin ang ating saligang batas. Ang ginawa po ni COMELEC, sinuspend po namin ang aming rules o mga patakaran tungkol sa pagsususog ng pagbabago sa saligang batas. Suspended po yan. Hanggang ngayon, Ma'am Karen, yan po ay suspended pa rin. Hindi po namin nililift. And therefore, kung meron pong gugustuhin na magkaroon ng pagsususog ng pagbabago sa saligang batas, ay hindi po ito mangyayari sapagkat wala pong rules o guidelines na meron sa kasalukuyan ng COMELEC dahil nga po, again, hanggang ngayon ito ay suspended. Okay, so at least malinaw na po yan, Chairman. Pero nabanggit nyo na tuloy-tuloy hindi po maaaring masuspend o kumbaga magkaroon ng no election sa 2028 dahil naaayon po ito sa saligang batas. Meron po ba mga instances, Chairman George Garcia, sir, na pwede pong hindi matuloy ang isang national elections? Sasagutin ko po yan for academic discussion. Pero again, wag pong mag-worry mga kababayan natin na ito po para lang sa discussion. Yes, pero po nangyayari, ang tawag po dyan, Ma'am Karen, ay yung postponement of the election. Pero yung postponement of the election, nasa Section 5 yan
ng ating Omnibus Election Code, nangyayari lang po yan. Halimbawa, Ma'am Karen, hindi naman buong Pilipinas. Opo. Sa isang bayan, bigla kasing nagkaroon ng violence, talagang hindi makalabas yung mga tao. Terrorismo, hindi talaga makalabas ang mga tao, hindi makaboto. O kaya naman nagkaroon ng tinatawag na force majeure, yung hindi inaasahan tulad ng bagyo, lindol, o kaya pagputok ng bulkan, hindi inaasahan. Ang sabi ng ating batas, pwedeng ipagpaliban ang halalan, subalit ito'y kinakailangang ituloy muli 30 araw pagkatapos mawala yung naturang dahilan kung bakit ito pinagpapaliban. Biglang hindi na pumutok ang bulkan o 30 days from there, count ka, yun po yung matutuloy ang halalan. O kaya naman, biglang nagkaroon ng violence, terrorism, tumigil na yan. So mula doon sa pagkatigil, 30 days, dapat po i-hold na ang halalan. Ibig sabihin, bagamat po, Ma'am Karen, ito ay na-postpone, ang halalan, may definite date pa rin kung kailan ito matutuloy at ang postponement ay yung kung ano lamang ang nakalista na sa listahan sa probisyon ng Section 5 ng Omnibus Election Code. Okay, so hindi po pwedeng pangkalahatan Luzon, Visayas at Mindanao sabay-sabay. Kumbaga may mga sabihin na natin isolated cases. Tama po ba, Chairman? Opo. Kaya binibigay po kay COMELEC yung pagdidesisyon kung dapat bang ipagpaliban ang halalan. Maliban na lang kung ang paglindol ay buong Pilipinas sa listawa. O kaya naman Parang imposible naman po yun. Apektado tayong lahat sa pagputok ng bulkan. O kaya naman po, Ma'am Karen, talagang yung terorismo, yung violence buong Pilipinas, hindi makakaboto ang mga mamamayan. Binibigay po ang diskresyon kay COMELEC, pero limitado lamang doon sa grounds na sinight sa probisyon ng batas at limitado rin doon sa isang lugar kung saan nangyari yung ground na yon at limitado rin doon sa kung kailan matutuloy na ang halalan pagkatapos mawala yung ground na yon. Yes, and you've mentioned, Chairman Garcia, 30 days after dapat ay magkaroon na ng eleksyon at ito ay ilulunsad na. Yes po, Ma'am Karen, at yan po talagang napakahigpit ng ating batas. Kung napapansin po ng lahat, hindi po halos ginagamit o nagagamit ng COMELEC yung provision na yan ng Section 5 ng ating Omnibus Election. Kung talagang in extreme cases lamang natin gagawin yun, kasi kung kaya namang isagawa ang halalang kahit pa nga may konting violence o kahit pa nga mayroong terorismo, pero kayang isagawa, kayang masigurado na ang mga mamamayan ay makakapunta pa rin sa mga presinto, itutuloy natin ang halalan. So kita nyo po, hindi po buong Pilipinas ang nasa konsepto ng batas. Kung hindi pulo-pulutong, bayan-bayan lang, pero hindi pa pwedeng buong Pilipinas hanggat maaari na hindi matutuloy. Kaya po sure ang ating halalan sa Mayo ng 2028. Okay. Attorney, siguro, just pretend that I am a very curious student. Ano po, na ganito naman po itatanong ko. Kung ito po pulupulutong, baryo-baryo, at may mga extreme cases kaya hindi po pwedeng magsagawa, paano po kung on a national scale, like pandemic, ayan po, health crisis po ito, hindi po tayo pwedeng lumabas. Pero nataon po na nakaschedule po ang eleksyon. Medyo hirap po ang movement po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga senior citizens at yung may mga sakit, may mga pre-medical conditions po. This one is, linilinaw lang po natin ulit, Chairman, this is parang educational discussion lang po itong senaryo na ito. Hindi po tayo nagsasabi na ito po ay nangyayari, pinaplano o maaaring mangyari. Go ahead po, Chairman. Kung nangyari po, Ma'am Karen, halimbawa lang yung COVID-19 na nangyari noong 2020, na kung sakaling panahon yun merong dapat halalan, malamang na hindi natuloy ang halalan sapagkat yun ay may tinatawag na force majeure, yung act of God. Hindi mo naman inaangayin pa ba naman, mapipredict ba natin may COVID-19 sa 2028 halimbawa? Hindi naman natin naasahan yun. So biglang pumasok yung limitado ang pagkilos ng tao na hindi makalabas, ay malamang-lamang hindi matuloy ang halalan at matutuloy lang ang halalan kung kailan pwede nang makalabas muli ang mga mamamayan 30 araw makatapos mag-cease o ika nga'y huminto ang naturang kadahilanan. Pero sa puntong ito na 2026, 2028 po, Ma'am Karen, ng eleksyon, mapipredict ba natin kung ano mangyayari sa 2028? Alam ba natin merong force majeure, yung act of God? Alam ba natin merong ganyan na halimbawa na dadako sa ating bansa? So, siyempre po, hindi. Ganun po yun. Kung yun ay nangyari, yung COVID-19, sa panahon na may halalan, baka po talagang sadya na yun ang kadahilanan. Pero,
tutuloy pa rin. Hindi pwede pong unlimited na postponement. Hindi po pwedeng wala na eleksyon kasi may COVID-19. Kung kailan huminto ang COVID-19, halimbawa, ay tsaka po maitutuloy yung halalan. Okay, so tuloy pa rin. Hihintayin lang na yung threat o yung sakuna kung ano man ay mawala o kumbaga hindi na po kumbaga pang kalahatan yung threat. Kung may areas po, tama na Chairman, pag may areas na clear na po, Yes, kunyari po. COVID, o okay na sila, COVID free na to, pwede na to. Parang ganun po ano. Again, 30 days din po ba o hihintayin na mawala po yung threat? At hihintayin po na mawala yung threat na yon at syempre si Comelec ang magde-determine nun. At kaya po tayo ganun sigurado, Ma'am Karen, as sure as tataas ang lulubog ang araw sa silangan at ito sa kanlura naman ito yung mukhang liwayway. Kaya po tayo ganun kasigurado sapagkat yung nakalagay po na term of office na mga opisyal, presidente man hanggang sa kahuli-hulihan po na konsehal ay definite at naktik sa ating saligang batas. Ang sabi, ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, 12 senador, kahit yung mga kongresista, magsisimula ang termino June 30 tanghali. At pagkatapos, ito ay eksaktong matatapos June 30 tanghali, 6 na taon makalipas yung pag-upo nung June 30, 6 years before that. So, ibig sabihin, eksakto, wala po tayong tinatawag ngayon sa saligang batas natin na holdover capacity. Pagdating ng June 30, 2028, ang mga nakaupong Pangulo, pangalawang Pangulo, 12 senador, kahit yung mga kongresista natin, mayor, governors, konsehal, matatapos ang termino nila sa June 30, 2028. Mababakante lahat ng pwesto. Kumbaga, attorney. Wala tayong mamahala kapag nagkakaroon. Pagka nagkakaroon, hindi po pwede mangyari yung bagay. That's why, ito ay obligasyon, ito ay tungkulin ni Comelec na siguraduhin na may halalan tayo sa darating na 2028. Okay. So Chairman, at least malinaw na and very confident ang COMELEC na tuloy ang eleksyon, wala pong no-el scenario. Kumusta naman po ang ating preparations? 2 years pa ang ating kumbaga ibubunuin. Marami pa po ba tayong kailangang ipaghanda para po sa 2028 national elections, Chairman? Ganong meron pa po tayong 2 taon, Ma'am Karen. Tayo po ngayon ay nasa yugto na sobra na rin po ang ginagawa natin paghahanda, yung terms of reference, anong klaseng makina ang gagamitin natin, paano yung transmission na device, ano pa yung mga equipment na kailangan sa isang automated election. Ngayon po ay amin na po yung pinagpaplanuhan at in fact ginagawa na namin yung tinatawag na terms of reference, ika nga yung pinaka-drawing para sa 2028 election. Ganong may 2 taon pa. Pero tatandaan po ng mga kababayan natin, habang tayo naghahanda para sa napakalaking eleksyon ng 2028, huwag pong kalilimutan na ang COMELEC din ay nasa rurok ng paghahanda natin para sa Bangsamoro parliamentary election ng September 14 itong taon na to. At tuloy na tuloy po yan. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Bangsamoro. At meron po tayong barangay and SK elections na tuloy din po. Sa November 2 naman ng taon din na ito. National po yan. Kaya po yung paghahanda natin ay kasing tumbas ng paghahanda natin ng 2028 national and local election. Ayun po, nabanggit nyo yung Bangsamoro parliamentary elections. Kumusta po ang preparasyon dyan? Marami po, lalo na po, sabihin na natin yung ating mga foreign partners, mga foreign embassies po, nakatutok, nakasilip po sa atin. Very hopeful po sila. Malaki po ang, kumbaga, ang kanilang, kumbaga, stakes sa ika nga, dahil gusto po nila na maging peaceful, maging payapa, maging maayos po ang Mindanao region, Chairman. So nakabantay rin po sila dito. Ano po ba maibibigay natin na development sa kanila? Sapagkat yung Bangsamoro po, yung lalo na yung halalan yan, ay yun yung katuparan ng ating peace process. Uusapang pangkapayapaan, kaya kinakailangan masigurado na magkakaroon ng halal at tahimik sapagkat ilang beses po itong nare-reset. Kaya nga po talagang focus si COMELEC dito at all costs tayo talagang pinagdarasan natin na tuloy na ang September 14. Kami po sa kasalukuyan, nagpa-file na po tayo ng candidacy ng Mayo 5 hanggang 7, ay napakatahimik po. Wala kahit na isang untoward incident na nangyari upang magkaroon ng kaguluhan doon po sa filing ng candidacy. So magandang simula po yan. Yes. Yung mga political parties, yung mga kandidato nakapag-file ng kanilang mga petition dito sa amin sa COMELEC. So far, so good po. Walang kahit po dito sa panahon na magkakampanyahan na, malapit na, ay wala rin po tayo na monitor na untoward incident. Magpiprint na po kami ng balota. Sa pagdating po ng buwan ng Hunyo,
at hopefully po makapag-deploy kami ng mga kagamitan pagdating sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto bilang paghanda na doon sa September 40 naman na halalan. Kung kaya, alam niyo po, ang eleksyon po sa Bangsamoro ay automated election. Sabi ng batas na ipinasa ng Kongreso, kung ano ang ginamit ni COMELEC na mga sistema, kagamitan, mga equipment o makina, yun din ang gagamitin sa darating na Bangsamoro Parliamentary Election. Ang barangay and SK election po, Ma'am Karen, ay manual na halalan. Ito po'y mano-mano. So yung nabanggit nyo po na automated yung election sa Bangsamoro, this is also a way, tama po ba, para masiguro yung kredibilidad ng magiging resulta ng eleksyon? Kung talib kung pagbabatayan kasi natin yung 2025 election, pinakamabilis po yan sa kasaysayan ng ating bansa. Nakapagproklama kami ng mayor gabi ng araw ng eleksyon hanggang kinabukasan madaling araw. Ang ating mga governors, 2 araw lang ay naiproklama natin. Ang mga senador na iproklama natin, 5 araw lang pagkatapos ng halalan. Yan po ang pinakamabilis sa kasaysayan ng eleksyon sa ating bansa. At ang party list na iproklama natin, 7 araw lang na dati inaabot ng buwan bago po natin maiproklama. So kung yun ang pagbabasihan at naging 99.9992% po ang accuracy ng ating mga makina, kaya po talagang automated, maganda po yan sapagkat mas mabilis ang resulta, mas nalalaman kaagad, walang violence, walang manipulation, wala pong mga anomalya na laging present kapag manual na halalan. Yung barangay naman po, hindi porket siya ay automated, ay manual election, may anomalya o irregularidad. Kasi po, ang proklamasyon sa barangay ay nangyayari doon sa eskwelahan lang kung saan kayo bumoboto sapagkat wala namang tinatransmit na result. Sapagkat kung ang isang barangay may 2 presinto lang, doon na rin po magkakaroon ng tinatawag na pagbilang at doon na rin magkakaroon ng proklamasyon sa mismong paaralan. Yes, okay. So, good luck po, Chairman, sa mga darating, sabi ko nga kanina, bago po tayo nag-usap on air, hindi lang naman po malalaking eleksyon ng tinututukan na in between, ang dami pa rin pong tinatrabaho ng COMELEC. Chairman, ano pong inyong mensahe sa ating mga nanonood at nakikinig sa DZRH? Sana po tayo masyado magpapaniwala po sa mga fake news at at the same time sana po tututo kayo sa mga katulad po ng DZRH sa programa po ni Ma'am Karen upang mas lalo tayo nagkakaroon ng kaalaman. Garansya po ng inyong Commission Election bilang isang constitutional body. Yan po yung aming tungkulin, siguraduhin may halalan, periodic, regular at siguraduhin maayos, malinis, katanggap-tanggap ang halalan ng ating bansa. So yan po naman ang commitment ng ating commission sa halalan sa mga kababayan po natin. Maraming salamat po. Very well said. Good luck po sa inyo, Chairman ng COMELEC, si Chairman George Garcia. Thank you, sir. Maraming salamat po, Karen. Mabuhay po. At magbabalik po tayong makalipas ang ilang mga paalala. At syempre, huwag po kayong mawawala dyan dahil baka kayo na po ang tatawagan namin para sa ating kring-kring panalo promo o on-air promo dito po sa DZRH. Manalo po ng 500 pesos in GCash. So standby na po kayo pag mag-ring ang inyong phones. Baka kayo na ang mag-uwi ng ating cash prize. Ang ating oras, 6:17. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa belt. Alang plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala
nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, malaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga pagkain dapat iwasan ng mga buntis, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa mga masaselang yugto ng buhay na maaaring pagdaanan ng isang babae ay ang pagbubuntis. Kaya naman, maging ang mga pagkain kinukonsumo ng isang nagdadalang tao ay mahigpit na tinututukan. Ayon sa Healthline, ilan sa mga pagkain dapat iwasan ng mga pregnant ay ang mga inuming may caffeine, mga isda na kabilang sa tinatawag na high mercury fish, gaya ng marlin at tuna. Kabilang rin dito ang mga undercooked o hilaw na isda at karne. At pinapayuhan ding umiwas sa mga pagkain may mataas na sugar content, junk food at pag-inom ng alcohol. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mo. Pilipinas, ang ating oras 6:22. Balansadong balita. Balansadong issue. Balansado. Balansado. Narito na po ang ating mga balansyadong reports sa ilan pang LEDAC priority measures. Isusulong ng Kamara bago mag-adjourn ang sesyon. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan, Manang Milky. Prioridad ng Kamara ang pagpasa ng mga panukalang batas na magsusulong ng transparency, proteksyon sa mga kabataan, digital accountability at economic development sa nalalabing araw ng sesyon. Sa plenary session, inaprobahan sa third and final reading ang 36 bills at 29 bills naman ang nasa second reading. Kabilang dito ang 5 LEDAC priority bills na kinabibilangan ng Digital Media Anti-False Information Act at ang Right to Access Information Act na ay isang hakbang na lamang bago lumusot sa Kamara. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, habang mapalapit ang Senate adjournment, malinaw ang kanilang commitment na sulitin ang natitirang panahon para maisulong ang mga priority bills. Ipinaliwanag ni D na mahalagang maipasa ang Right to Access Information
Act. Dahil kapag bukas ang gobyerno sa publiko, lumalakas ang tiwala at ang pananagutan sa serbisyo publiko. Gate ng House Speaker, ang transparency ang pinakamalakas na panlaban sa korupsyon. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. DZRH, balansyado, balansyado. Mga puno na pinutol sa Quirino Avenue gagawing school chairs at table. Di wow. RH19 Nolasco, balita mo yan, Tina. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Department of Education para gawing upuan at lamesa ang mga kahoy mula sa pinutol na mga puno sa kabaan ng Quirino Avenue. Ayon kay DENR Acting Secretary Juan Miguel Cuna, tulong din ito ng ahensya sa DepEd para matugunan ang kakulangan ng upuan sa mga paaralan sa bansa. Sa kasalukuyan, 245 na ang naputol na puno sa kabaan ng Quirino Avenue mula sa kabuuang 617 na inaasahang aalisin para bigyang daan ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway na kokonekta sa Metro Manila Skyway Stage 3. Nasa 27 puno naman ang na-earthball mula sa 74 na natukoy na bubunutin at ililipat sa Intramuros, The Hidden Garden at Philippine Center Island. Ito si RH19 Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. DZRH, balansyado. Samantala, Amerikanong pugante huli ng Bureau of Immigration sa Pangasinan. Ano ang kanyang kaso? RH23 Edwin Duque, balita mo yan, Edwin. Tama, Miss Karen, isang 59 years old na Amerikanong pugante na wanted sa kasong child molestation sa United States. Ang inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration sa Pangasinan bilang ng bahagi ng 19 na speech campaign ng mga gobyerno laban din sa mga foreign offenders. Ang pag-aresto ay alisunod doon sa prinsipa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin at ang seguridad, hangganan at pagsigitin ang mga pagsisikap laban naman doon sa mga transnational na kriminal na nagkahanap ng kasunod ng bansa. Sinabi ng Immigration Congressman Joel Antonio na ang suspect na kinilalang si Matthew Cool Cathone ay isang mamamayan na Estados Unidos ay inaresto ng membro ng Fugitive Search Unit ng BI doon sa sinagawang enforcement operation sa barangay Nabaluan, Mangaldan, Pangasinan. Ang operation ay sinagawa ng NSU na pagkakugnayan na rin ng mga organ ng US at ng BI Locus Regional Office at ng Armed Forces of the Philippines. Our result na rin din kung kitagulat at PCRA una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. DZRH, balansyado. Samantala, foreign na balita naman tayo, Ebola patient sa Congo tumatakas mula sa mga health facilities dahil sa pangamba ng mga pag-atake sa pasilidad. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Bukod sa panganib ng Ebola virus, nilalabanan na rin ngayon ng mga doktor sa Congo ang banta ng mga pag-atake sa kanilang health facilities. Nito lamang linggo, nagkaroon muli ng pagsunog sa isang tent na ginagamit bilang health center para sa mga Ebola suspected patients sa Ituri province sa Eastern Congo. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan mula sa insidente pero 18 sa mga lumikas o tumakas ng mga tao sa naturang center ay mga pasyenteng posibleng may Ebola. Ayon sa local hospital director, ang nasabing bilang ay hindi ngayon matukoy kung nasa ang lugar na at nagdadagdag sa pangambang lumagana pa ang Ebola virus sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang nakikitang motibo sa mga insidente ay ang galit ng ilang residente dahil hindi sila pinapayagang iburol o ilibing sa kanilang lugar ang kanilang mga kaanak na nasawi umano sa sakit, habang may ilan na itinuturing na hoax lamang o hindi totoo ang Ebola outbreak. Sa ngayon wala pang naiulat na aresto dahil sa mga nasabing insidenteng pagsusunog ng health facilities. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat. Ito si Jackie Resh ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono.
Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill out pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! At nasa linya na natin, tingnan natin kung magaling ito at kung nag-research. May ganun eh. Si Sylvester Padaka ng Parañaque City. Uy, kapitbahay. Hi Sir Sylvester, magandang gabi po. Magandang gabi po, Ma'am Karen. Hello. Ano ba nickname mo? Kasi pag Sylvester, naisip ko si Rocky, Sylvester Stallone. Silver na lang po, Ma'am. Silver, taray. Ang ganda naman ng pangalan. Silver. Ayan. Hello, Sir Silver. At saan ka sa Parañaque? Sa Better Living po. Better Living. Ayan. Sana all better ang living. Pero mas magiging better yan, Silver, pag ikaw ay manalo ng 500 pesos in GCash. So, ready ka na ba sa ating question of the day? Yes po, Ma'am. Ready na. Minumama ko parang teacher tuloy yung bag ko. Eto na, Silver. Ano ang himpilan ng radyo? Ang kauna, sasampalin kita pag makita kita in person. Nag-feeling teacher ako. Ano ang kauna-unahang himpilan sa radyo? Ang kauna-unahan sa Philip, naman nawala na ako sa sarili. Ano ang kauna-unahang himpilan sa radyo? At number 1 sa mga taga Better Living sa Parañaque City. Silver? DZRH po. Ayan, correct. Check. May tama ka. At meron kang 500 pesos in GCash. Congratulations, Silver. Thank you po. Ayan po. Kainis. Ano ba yan? Ma'am ng ma'am. Ayan, ganun yung level natin eh. Akala ko, tita okay pa eh, diba? Pero naging ma'am na. Anyway, thank you, Silver. Si Sylvester Padaka ng Parañaque City. Congratulations. Meron kang 500 pesos. Pakihintay na lamang po ang aming ipapadala sa iyo via GCash. At hanggang dito na lang po ang ating programa sa ngalan po ng aking partner na si Ka Henry Uri at sa lahat po ng bumubuo ng DZRH Balansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen O. Yong. Susunod na po ang Usapang Legal with Attorney Cam, si Cheryl Adami Molina at ang kanyang pag-uusapan. Ito na. Utang ng asawa, dapat bang bayaran? Dapat bayaran ng asawa. Pero kung wala siyang pambayad, si Mrs. ba ang kailangan magbayad? Siguro yun ang gustong talakayin ni Atty. Cam dahil baka marami na pong mga Mrs. ang nagreklamo at humingi ng tulong sa kanya. Yan po ang kanyang magiging topic sa DZRH Usapang Legal. Susunod na ang ating oras, 6:31. Bye!